sir, ano, Energy, yes. usa ang mga ginatanaw na ito mga measures, sir, no, para ma-attack kini na to ang problema karon sa kaning oil price at biglaan oil price hike. Yes, tama gid ka na no, as a chairperson sa Committee on Energy diri sa SP Davao City, mao naman gyud ni ato ang ginaingon na supply of law and demand. No, pag kulang ang supply, musaka gyud ang presyo. But the demand is still there, still going up. Ang supply because of the rising tension sa Middle East, kumbaga gera no sa Iran with US and Israel, diya na nisugod ang ato ang problema when it comes to our fuel. No, diya gyud magsugod ang gasolina, petroleum products, no. So as a Dabawenyo, no, as a committee chair, wa naman gyud tay mabuhat no kumusaka ang presyo sa atong mga langis because it is dictated dili sa atong country but other countries katong mga dagko consumers. No, what we can do siyempre sa atong syudad is to less consumption, no, conservation, no, energy conservation and etc. No, when it comes po sa ato ang mga gasoline station here, ang atong business bureau strictly monitored ang ilahang prices, no, now and then, no, at was kung musunod lang sila no sa mando sa DOE, sa rate sa DOE, di sila mulapas, what tay problema ana, no. Pero once na makita sa atong business bureau na nilabag sila, so kana basig natay mga measures i-undertake sa atong mga gasoline owners. Pero as a Dabawenyo, daghan gyud tang mabuhat, no, energy conservation. Ang ako lang hangyo, no, crisis man gud ta karon, no, nata sa middle of the crisis, wala tay mabuhat ana kundili i-lessen ang atong consumption sa fuel product, no. Unta, no, ang ato ang mga congressman ilang plan no na i-cut temporary ang excise tax, mas mayo unta. Unsa man ang excise tax? Kani man kung excise tax mo nitong tax gi-impose sa ato ang gobyerno sa mga produkto na gina-discourage ganita na pwede ayaw na lang, di na lang ni paliton. So nag-impose sila excise tax under na sa ato ang train law o tax reform for acceleration and inclusion. No, under sa train law, nag-impose sila of excise tax sa ato mga fuel products. Kung kabalo mo, gasolina lang, excise tax 10 pesos per liter. No, kada litro, 10 pesos ang excise tax. Ang diesel, lahipod, and other kerosene, napod sila yung mga individual na mag-impose sa ato ang under sa excise tax. Other sa excise tax, napagid na ito ang value-added tax, no? Sa atong mga petroleum products, sa atong mga fuel products, dili lang excise tax, pati value-added tax. Actually, mao man ang sales tax no na atong ginabutang na no sa sales sa atong mga petroleum products. So hopefully no ma-come up atong Congress and Senate na temporarily ma-cut off ang ato ang excise tax para at least ma-less ang burden sa mga Filipinos, no. So kana lang no, medyo magtipid gyud ta karon, crisis karon, low of supply of demand, kulang tag supply, musaka gyud ang ato ang presyo. So cooperate lang ta tanan, magtinabangay ta. When it comes sa ato ang electricity, no, I talked to DLPC yesterday unsay plano sa Davao Light. So ingon nila, di pa nato na ma-feel this month or month of March. There's also murag nalay slight increase pero di pa nato ma-feel, but on the succeeding months, April, May, June, diha na no basig musaka na ang ato ang electricity rate because nisaka ang dollar, nisaka lisod ang supply, mo na ang mga factors. So kinahanglan gyud ta mo andam ani, ingon nila as much as 16% no atong electricity musaka by the month of April and onwards. So yes. Sa 4-day-work week, sir, natin ano ba na? As of yesterday, ang executive branch is still assessing. No, ginatun-an pa nila
kung very feasible ba mabuhat ba ang 4-day work diri sa ato ang City of Davao. But karon wala na ako kabalo sa update, but as of yesterday napata sa assessment period. Yes, pero gina-consider gyapon na. So far sa monitoring sa Business Bureau, wala kayo nilapas na mga... So far, wala pa na-report sa kuha, wala pa sila gingon. So pasabutan na ang atong mga gasoline owners, murag na pa sa saktong presyo diri sa sudad sa Davao. But wa miniundang ana, strictly monitored gyapon sila by our Business Bureau. If ever na ay sa gasoline station na makalapas o hindi makasunod sa kining regulation from the DOE, sabay Yes, usually no pag inana no na actually first ana pag nakita na nilabag sila ni mas itaas sila presyo as mandated by the DOE, tagan pa nag chance to explain. So cost pa lang. Kumbaga ipa-explain sila ngano inani ang ilahang rate. Kay yung supplier man god is different, but kung makita po sa Business Bureau na wala sila sufficient na kumbaga reason behind the ilahang excessive na pagtaas ng presyo, maybe na-sanction ana ang Business Bureau. Kung sa please educate us, no, kay ang katingalahan mo mo, di ba, ang mga gasoline station is nagakumpra sila og oil goods for how many days, di ba, or how many months. Yes. Tapos pag mingon nga nitaas ang kuan, musabay sila even if food stock ang ilang kuan. Okay. So, mao po na akong unang gipangutana no na nanuman napamantay according to BBM napatay pila to ka days no months and days na naka-stock pa sa ato ang mga warehouses. Ngano pagsaka musaka pud ang ato ang mga in short, ang Philippines is dili ta price dictator, no, price taker lang ta. Kung unsa kuntay karon ugma musaka ang dollar, automatic musaka tanan. Dili na moingon na one month pa man kay na pa may old supply diri o karaan. So mao na ang ilahang sundon, una ang presyo no sa ato ang petroleum, sa ato mga fuel worldwide, and secondly ang US dollar na price kung musaka tanan. And ang problema nato ani is that kung musaka ang ato mga fuel price, mo na nanay domino effect to all. Mo na tong giisgutan ganiya na electricity rate, atong pamasahe, atong mga basic commodities, musaka po na puhon because mao na ni time of crisis. Yes. Pero despite na old stock na kapalit nila before, Yes, mao po na ang ako ang abi no na pwede pa ta at least na 1 month no na old price gyapon, but dili actually no ang DOE, ang trabaho sa DOE under sa oil deregulation law is just to monitor and strictly implemented ang competition sa bawat gas companies. Pero dili sila ang naga-dictate gyapon o price, dili ang mga DOE, but ang mga oil companies. No, sila gyud ang naga-set sa ilahang price. Ang DOE mag-monitor and make sure na implement nila tarong ang ilahang mga fuel or petroleum products. So mauna ang DOE naga-monitor, naga-tanaw lang, and kung tama ba ang competition, but sa price dili gyud ang DOE, no. So if ever na magpadayon ni kani bang libreng sakay natin sa DC bus, posibleng maapektuhan. kana wala pa gyud may naghisgot ana no, pero I think if tuloy-tuloy ni, so mas kailangan jud og subsidy, kailangan jud og kanang mga DC bus nato na mas madungagan pa og oras no, or madungagan pag bus para matabangan ng atong mga ang apektado ani atong mga workforce no, atong mga middle katong naga-commute no. Since libreng sakay man siya, posibleng maundan ba o magpabayan? Wala pa mi nagstorya ana with the executive, but I think dili po yata na maundang, and last resort siguro di po na siguro ma-end up na magpabayad. We still have to talk with the other branch. Yes.